Kakatapos lang ng ika-4 na pong araw ng pagluluksa ni Mercy sa pagkamatay ng kanyang asawang si Bobber. Halos 1 metro lang ang layo ng puntod ng asawa sa puntod ng anak niyang si Femi. Ang bigat. Para akong sinakluban ng langit. Ang hirap tanggapin yung kamamatay lang ng anak mo, sumunod naman asawa mo. Ang hirap tanggapin mawala ng asawa. Lalo na marami kong problema na dumadating siya yung laging nandiyan tumutulong sa akin. Sa pagkamatay ni Bobber, naging 2 na ang papel niya sa buhay. Ang maging ina at ama sa kanyang mga anak. Pinipilit kong bumangon kahit anong bigat ng nararamdaman ko sa pagkawala ng anak ko't asawa. Iniisip ko yung mga anak ko. Sila yung nagbibigay ng lakas na loob sa akin para tumayo, maghanap buhay, para masuportaan sila, hindi magutuman. Hindi pihikan sa trabaho si Mercy, pero sa kabila ng kanyang pagsusumikap, mahirap pa rin ang buhay. Nagsiservice ako ng manicure, pedicure. Yun ang pinagkakakitaan ko ngayon para lang masuportaan ko yung pangangailangan namin. Sa pang-araw-araw, magkaroon ng baon yung anak ko pagpasok sa eskwela. Minsan, maka 150 ako. Bukod sa pangungulila ni Mercy kina Bobber at sa bunsong anak, labis din daw niyang namimiss ang kanyang panganay na si Bimayra. Hinabili na niya muna kasi ito sa kanyang nanay sa Iligan para makapag-aral. Lagi niya sinasabi sa akin na lakasan ko raw yung loob ko, labanan ko raw yung mga problema namin. Pangako, alagaan ko yung mga anak niya. Gaya ng mamahalin ko, gaya ng pagmamahal niya sa mga anak niya. Palalakihin ko ng maayos. Sisikapin ko na makapagtapos ng pag-aaral. Kasi yun lang talagang kaya ko ibigay sa kanila. Yung makapag-aral sila ng maayos. Ngayong narito na ang mga anak ni Mercy, oras na para baliktarin natin ang kanilang mundo. Mula sa mga malulungkot na pangyayari, masasayang alaala naman ang ipapabao natin sa kanila sa araw na ito. Sa isip ko, ba saan ba talaga kami pupunta? But yun pala, ang pinuntahan namin, isang museum. Okay, let's go to the bridge. Kilala mo yun? Kilala niyo yun? Hindi ko expected. Masaya ako at natupad yung wish namin nung makita namin si Vicky Morales na ang pumasok talaga sa isip ko. Nagkatotoo yung wish na hiniling ko. Para ho sa inyo, food spa business. Oo, matagal na kasi may naggustong magpa-puts pa sa akin. Wala lang akong gamit. Mercy's Siomai Company. Tamang-tama, marunong akong gumawa niya. Kaya pasalamat talaga po, natuwa ako. Natupad yung mga pangarap ko na noon ko pa talaga gusto magkaroon ng pagkabuhayan. Ngayon ba, parang mas naging malapit pa kayo sa isa't isa? Lalo. Kasi ito laging nagme-message sa akin. Pero alam ko, proud si Daddy sa'yo. Kasi alam ko, honor student ka, di ba? Ha? Alam ko, proud na proud si Daddy sa'yo. Ha? Hiningi ko talaga yun kay Papa eh. Yan.
Marunong ka ba gumamit nito? Yun nga, nag-ismi ako kay Papa pag nakatap ako. So, wala na si Papa. So, magpapasalamat ako kay Ma'am Vicky. Sa akin lang, natutuwa ako na kahit papano, nabigyan natin sila ng pagkakataon ngumiti uli. At eto, meron pa ho kami isa pang surprise! Abangan ko na kayo, isa pa namin surprise. Ano yan? Financial assistance. Para ko sa iyo. Ha? Ano, pampuhunan ko sa ano. Titinda ako ng damit. Sabi nila na kung may ano man ang trahedyang dumating sa buhay, basta nandun kayo magpamilya, magsama-sama kayo, medyo kukuha kayo ng katatagan sa isa't isa, kahit ano malalampasan. Memorable. Ito na yung umpisa ng hindi kami mahirapan. Kasi itong araw na to talaga na natupad talaga yung gusto ko. Para kina Mercy, panibagong lakas at saya ang babaunin nila ngayon sa patuloy na pagkamit ng mga pangarap ng kanilang pamilya.